Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang ito Good po Better ang News. TNBS, trending and Isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match sa Bonora Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang Pilipinas ang oras, alas 3:07 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Huwebes, July 16, 2026. Sa ating headlines, NBI Director Matibag tetestigo sa VP Sara impeachment trial para sa Article 4 o grave threat sa susunod na linggo. Balitang Promdi! Impeachment Court naglabas na ng subpoena sa mga testigo sa Article 1 o maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Balitang Promdi! Motion para isubpoena ang bank tax at AMLAC records ni VP Sara pagdedesisyonan sa Lunes, July 20. Balitang Promdi! Senador Marcoleta ikinulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. BJMP tiniyak na walang special treatment. Balitang Promdi! Umano'y anomalya sa 2019 SEA Games project iimbestigahan. Senador Cayetano umalma sa NBI. Balitang Promdi! Shooting safety drill isinagawa ng DepEd. 8 bilyong pisong pondo para sa pagkuha ng security guards isusulong ng ahensya. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi na isasalang ng House Prosecution Panel ang 5 sa kanilang mga natitirang testigo para sa Article 4 o ang umano'y grave threat ni Vice President Sara Duterte laban sa unang pamilya at kay dating Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga hindi na isasalang ay ang kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosive Office. 2 mamamahayag, 1 sheriff, 1 miyembro ng pamilya ng biktima at 1 hindi pinangalanang psychiatrist. Paliwanag ni lead prosecutor Jervy Luistro, sapat na ang mga naging testimonya ng 2 naunang opisyal ng NBI para mapatunayan ang banta at ang authenticity ng video ni VP Sara. Dahil dito ay huling tetestigo na lamang ng prosecution para sa Article 4 si NBI Director Melvin Matibag na nakatakdang humarap sa impeachment court sa darating na Martes, July 21. Balitang Promdi!
Samantala, nagpalabas ang Senate Impeachment Court ng subpoena para atasan ang unang batch ng mga testigo ng prosekusyon kaugnay ng Article 1 o ang issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Bago nag-adjourn ng ika-6 na araw ng paglilitis, inaprobahan ni Presiding Officer Chis Escudero ang motion ng House Prosecution Panel na ipatawag ang mga ito. Kabilang po sa mga padadalhan ng subpoena ay sina Marivic Pareha, ang Direktor ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Gayon din si Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard. Si Nenita Camposano, dating branch manager ng Land Bank DepEd Branch. Inaprubahan din ng Korte ang subpoena Duces Tecum para kay Land Bank President and CEO Lynette Ortiz upang magsumite ng kinakailangang dokumento. Nakatakdang isalang ang mga testigo simula sa darating na Miyerkules, July 22, kung kailan opisyal na sisimulan ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 1 ng reklamo. Balitang Prompty. Alas 3:12 na po ng umaga. Puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy. Balita po mula sa Pangasinan, mag-asawa na nahaharap sa kasong estafa. At top 9 most wanted person daw po sa Dagupan City. Sila po ay magkakasunod na naaresto sa loob lamang ng isang araw. Ibalita mo yan RH38 Freddy Fajardo. Dahil sa kustodiya nga ng Dagupan City Police Station ang 3 most wanted person na kinabibilangan ng mag-asawa at isang top 9 most wanted person city level matapos silang magkakasunod ng maaresto. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, 1:33 ng hapon nasa kote ng City Intelligence Unit ang 40 anyos na ginang sa bisa ng Binsuaran Topares na pinalabas ng Municipal Trial Court in Cities, 2nd Judicial Region, Tugigaraw City, Cagayan sa kasong estafa through falsification of public documents na pinagkalooban ng 8,000 pisong piyansa at 4 counts of attempted estafa through falsification of public documents na may piyansang 12,000 pesos kada isang count. Alas 2:47 ng hapon na aresto ng City Mobile Force Company ang 48 anyos na lalaki na asawa ng unang nahuling ginang sa kaparehong kaso na may kahalintulad din piyansa at alas 6:45 ng gabi. Ang top 9 most wanted person city level na 35 anyos na lalaki ay naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court First Judicial Region Dagupan City sa kasong attempted rape na pinagkaloban ng fixed bill bond na 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristated Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Standby lang, Danny. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na magpalabas ng subpoena kaugnay naman ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Iginit ni House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Jokno, may kapangyarihan ng Impeachment Court sa ilalim ng konstitusyon na ipasailalim sa subpoena ang naturang mga record para masuri. Maliwanag niya, walang batas o alituntunin na maaaring pumigil sa kapangyarihan ng Impeachment Court na alamin ang katotohanan tungkol sa mga alegasyon ng nakaw na yaman. Inihalimbawa pa ni Jokno ang impeachment trial dati ni dating Chief Justice Renato Corona na pinayagan din pong maisumite bilang ebidensya ang mga bank records nito. Samantala, nakatakdang pagbotohan ng Senado sa araw po ng Lunes ang kahilingan ng prosekusyon. 11 boto ang kakailanganin mula sa 21 senador upang maaprobahan ang pagpapalabas ng naturang mga record. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, tutol ang depensa sa hiling ng prosekusyon na buksan ng impeachment court ang selyadong kahon na naglalaman naman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng mister na si Attorney Man Scarpio.
Sa halip, tinawag ng kampo ni VP Sara na isang fishing expedition ang gagawin ng prosekusyon. Paliwanag ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense panel, hindi dapat nagamitin ang subpina bilang paraan upang maghanap pa lamang ng mga posibleng ebidensya laban sa isang akusado. Ayon kay Powa, walang sapat na dokumentong pinansyal na iniharap pa ang mga naghain ng reklamo upang patunayan ang alegasyon ng umano'y hindi may paliwanag na yaman ni Duterte. Dagdag pa ng depensa, masyadong malawak ang hinihinging mga record dahil umaabot ang mga ito hanggang sa taong 2007. Gate ni Powa, ang kasong maaaring maging batayan lamang ng impeachment ay dapat na tumutukoy lamang sa mga ginawa habang nasa isang impeachable posisyon ang isang opisyal. Balitang Prompty. Alas 3:17 na po ng umaga, puntahan naman natin balita mula sa Central Luzon. Meron daw pong jeep na sumalpok sa isang bus at sa poste. Yung mga pasahero na tinatayang nasa 18 katao nasugatan na. Yan po yung nangyari sa Dinalupihan, Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. 18 katao ang nasugatan matapos bumangga ang isang pampaserong jeep sa isang nakahintong Victory Liner bus at kasunod na sumalpok sa konkretong poste ng Pinelco sa Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan nitong Martes ng gabi. Ayon kay Bataan Police Provincial Director Ken Martes Salvadora, bumibiyahe ang jeep mula Olongapo City patungong Dinalupihan nang umano'y mawalan ito ng preno. Dahil dito nabangga nito ang kaliwang likurang bahagi na nakahintong bus bago tuloy ang sumalpok sa poste ng kuryente at bakod ng isang kalapit na bahay. Patuloy na iniimbestiga ng pulisya ang insidente bilang kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Agad naman dinala sa JC Payumo Memorial Hospital ang jeepney driver at 17 pasahero upang mabigyan ng kaukulang lunas. Sa ulat ng mga otoridad, walang naitalang malubang na sugatan o nasawi sa insidente at wala ring nasaktan sa mga sakay ng Victory Liner bus. Patuloy pang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang lahat ng detalye ng insidente. Danny Kubilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Standby lang, Rex Cantong. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, dedesisyonan ng Senate Impeachment Court sa Lunes, July 20. Kung ipasusubpina ang mga tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at asawa na si Attorney Mans Carpio. Ito po ang inanunsyo ni Presiding Officer Chis Escudero matapos ang caucus ng mga senador o ng mga senator judge sa ika-6 na araw ng paglilitis kahapon. Ayon kay Escudero, humingi ng dagdag na oras sa mga senador para pag-aralan ng mga issue at matapos basahin ang mga dokumentong isinumite ng magkabilang panig. Sa Lunes din ay papayagang magtanong ang mga senator judge sa prosekusyon at depensa ukol dito. Una nang iginiit ni prosecutor at Akbayan Representative Chel Jokno na dapat ay ilabas ang mga record para mapatunayan kung nagpayaman sa pwesto o may itinatagong ari-arian ng Vice-Presidente. Pero giit ni Defense Counsel Michael Powa, ginagamit lang ito ng prosekusyon para sa isang fishing expedition o walang basihan ang paghahanap ng butas laban kay VP Sara Duterte. Balitang Prompty. Pilipinas ang oras, alas 3:20 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nanawagan naman ng Bantay Senado sa impeachment court na huwag hayaang maantala ang paglilitis dahil lamang sa mga technical na usapin. Ayon kay Bantay Senado spokesperson Professor Clive Arguelles, mas dapat na pagtuunan ng pansin ang mahahalagang isyong nakapaloob sa reklamo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, mahalagang tiyakin ng presiding officer na malinaw at madaling maunawaan ng publiko ang mga argumento ng prosekusyon at depensa
Dahil ang impeachment trial ay hindi lamang para sa mga abogado kundi para na rin sa mga mamamayang sumusubaybay sa proseso. Iginiit din ng grupo na hindi dapat na maging paligsahan ng mga abogado ang naturang pagdinig. Sa halipan dapat tumanong pagtuunan ay kung ang mga sinasabing pahayag ng Vice Presidente ay maituturing na betrayal of public trust. Samantala sinabi naman ng grupo na kauna-unahan nilang kauna-unahan silang nagsagawa ng public viewing ng impeachment trial sa isang simbahan. Ayon po sa grupong Bantay Senado, layunin nito na mapalawak ang partisipasyon ng publiko at mailapit ang talakayan tungkol sa impeachment sa iba't ibang komunidad. Balitang Bromdy! Alas 3:22 na po ng umaga, puntahan naman natin balita naman sa Negros Occidental. Yun daw pong Police Regional Office, Negros Island Region. Patuloy ang investigasyon kung sino ang operator ng isabong sa bayan ng EB Magalon sa Negros Occidental. Ibalita mo yan RH46, Rex Canto. Patuloy ang investigasyon ng Police Regional Office Negros Island Region o PRO-INAYAR hinggil sa pagkilala ng operator ng isabong na nadiskubre sa Hacienda Pilar, Barangay Alicante, bayan ng EB Magalona, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson ng Police Regional Office Negros Island Region, isinerbi ng Regional Anti-Crime Unit ang cyber warrant upang magsasagawa ng digital forensic examination sa mga na-recover na equipment sa lugar. Napagalaman na maliban sa 4 na mga individual na naaresto, na-recover din ng kapulisan sa lugar ang LED monitor panels, 2 LED video processor, 2 computer monitor, 3 CCTV camera, antenna, 2 camera tripod at power supply. Nandoon din sa lugar si Provincial Board Member Andro Montelibano ng 3rd District ng Negros Occidental. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromdy! Thank you, Rex. Standby lang Jocelyn Maque. Dedesisyon na ng Senate Impeachment Court sa Lunes kung ipapasumpi na nga po ang tax bank at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte. At yan po iaantabayan na natin sa darating na Lunes sa pagpapatuloy pa rin ng special coverage ng DZRH kaugnay po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Balitang Bromdy! Samantala, inilipat na sa New Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas sa Quezon City si Senador Rodante Marcoleta. Kasunod dito ng deklarasyon ng Philippine General Hospital na wala ng pneumonia ang senador at hindi na kailangan na manatili pa sa ospital. Ayon sa Sandigan Bayan, lumabas sa medical evaluation na kontrolado na rin ang ang kanyang hypertension. Habang pinabulaanan din ng Philippine General Hospital o ng PGH ang naunang findings na mayroon siyang enlarged heart. Samantala, matapos na ilipat sa piitan, tiniyak naman na may sapat na pasilidad para sa kanyang mga gamot at agarang pagpapagamot kung kinakailangan. Habang tiniyak din po ng BJMP na walang magiging special treatment kay Senador Rodante Marcoleta. Balitang Bromdy! Sa kaugnay na balita, naghain naman ng not guilty plea si dating Congressman Mike Defensor at 2 pa niyang kapwa-akusado sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Bukod kay Defensor ay nagpasok po ng not guilty plea sa kanilang arraignment ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viraya. Natuloy ang pagbasa ng sakdal matapos na bawiin ni na Defensor ang kanilang hirit na ibasura ang kaso. Inatasan naman ng korte ang magkabilang panig na markahan ang kanilang mga ebidensya sa July 28, 29 at 30 bago ang nakatakdang pre-trial sa August 10. Samantala, itinakda naman sa darating na July 22 ang arraignment para sa hiwalay nilang kaso na paglabag sa Presidential Decree No. 46. Nagugat po ang kasong plunder na walang inirekomendang piyansa matapos umanong mag-donate
Ang tatlo ng 75 million pesos o tig 25 milyong piso kay Senator Rodante Marcoleta. Balitang Promdi. Balita tayo sa Western Visayas. Standby, Joe. Home massage therapist. Okay. Itong therapist na ito tinuturing daw po na high-value individual. Okay, natimbog po sa drug buy-bust operation sa Pavia, Iloilo. Ano kaya ang style nito? Jocelyn Maque ng Action Radio Iloilo sa detalye. Ng mga operatiba ng Police Regional Office 6 at Pavia Municipal Police Station ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Cabugao Sur, Pavia. Ang 42 anyos na suspect na si alias Neil ay residente na nasabing barangay at kasalukuyang nagtatrabaho bilang home service massage therapist. Na-recover sa operasyon ang 8 transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 408,000 pesos, buy-bust money at iba pang non-drug evidence. Sa isinagawang investigasyon na pag-alaman na ang suspect ay dating tokhang surrenderer at nagtapos sa community-based rehabilitation program. Halos 4 na linggo nang minamanmanan ng pulisya ang suspect dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa iligal na aktibidad ng droga sa Pavia. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Iimbestigahan naman ng National Bureau of Investigation ang umano'y irregularidad sa New Clark City Sports Complex na itinayo noon pa 2019 para sa Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nadiskubre ng ahensya ang posibleng mga anomalya matapos na ilipat ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang 70 hektaryang lupain para sa itatayong NBI Academy. Sinabi ni Matibag, mayroon ng mga dokumentong hawak ang NBI na magsisilbing batayan ng investigasyon. Kabilang po sa sisiyasati ng umano'y kawalan ng public bidding, hindi na lilikom na mga pondo at iba pang mga transaksyon na may kinalaman sa proyekto. Bumuo na rin ang NBI ng task force at makikipag-ugnayan sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission o SEC at sa BCDA. Balitang Promdi. Sa kaugnay na balita, umalma sina Senator Judges Robin Padilla, Senador Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano sa pahayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan ang umano'y irregularidad sa bidding at paggamit ng pondo sa mga proyekto para sa 2019 Southeast Asian Games. Sa pagbubukas ng ika-6 na araw ng impeachment trial, sinabi po kahapon ni Padilla na nakababahala ang sunod-sunod na mga investigasyon at kasong isinampa laban sa ilang senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano, dating chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC, para sa 2019 SEA Games na tila layunin ng investigasyon na takutin ng mga senator judge. Nauna nang sinabi ni Matibag na mayroon umanong mga irregularidad sa pondo ng sports complex sa New Clark City, Tarlac na ginamit sa 2019 SEA Games. Samantala, ipinagtanggol naman ni Senator Pia Cayetano ang kanyang kapatid at sinabing tila layunin ng NBI na ilihis ang atensyon ng senator judges sa kanilang tungkulin sa impeachment trial. Balitang Promdi. Balita naman tayo mula sa Eastern Visayas. Ang Department of Health Region 8 nagbabantay sa 4 na sakit sa Eastern Visayas. Ano yung sakit kaya yan, Jimmy Angay-Angay? Balita mo nga yan, RH32. Go ahead, Jimmy. Patuloy na binabantayan ng Department of Health Regional Office 8 ang 4 na uri ng sakit maaaring makapekto sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Ayon kay DOH Assistant Regional Director Catherine Meral, kabilang sa kanilang mahigpit na minomonitor
ang waterborne diseases, dengue, leptospirosis, tigdas at rabies, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon na may posibilidad ng pagbaha. Pinalalahanan ni Dr. Meral ang publiko panatilihing malinis ang paligid upang maiwasan ang pagdami ng lamok nagdadala ng dengue. Pinapayuhan din ang lahat na iwasang lumusong sa tubig baha ng walang proteksyon upang makaiwas sa leptospirosis. Nikayat din ng mga magulang na pabukunahan ng kanilang mga anak laban sa tigdas, habang malaga namang mabakunahan mga lagang aso at pusa laban sa rabies at agad magpatingin sa health center kung makagat ng hayop. Patuloy ang koordinasyon ng DOH sa mga lokal na pamahalaan at health workers upang mapigilan ang pagtaas ng mga kaso pangalagaan ang kalusugan ng publiko. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, hindi naman apektado ng survey si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at patuloy lamang itong magtatrabaho para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ito po ang inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro bilang tugon sa pabago-bagong rating ng punong ehekutibo. Binigyan din ni Castro na nakatutok ang Pangulo at ang buong administrasyon sa kanilang tungkulin na maghatid ng tulong sa mga mamamayan at hindi para magbakasyon lamang. Gayunpaman, nilinaw po ng palasyo na hindi nila binabaliwala ang mga survey dahil nagsisilbi pa rin itong gabay ng gabinete sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Base po sa pinakahuling survey ng Social Weather Station, nakakuha ng -7 na marka si Pangulong Bongbong Marcos. Bahagya po itong tumaas kumpara do sa -15 na net satisfaction rating na nakuha din niya sa SWS noong Marso. Balitang Prompty. Nagsagawa naman ng active shooter drill ang Department of Education sa Manila Science High School. Pinangunahan ito ni Education Secretary Sani Angara bilang bahagi po ng paglulunsad ng National Safe School Summit and Safety Drill. Kasabay nito inatasan ni Angara ang lahat ng mga pampublikong paaralan na dapat ay bumuo ng kani-kanilang mga active threat response plan na naaayon sa sitwasyon ng bawat paaralan. Sa naturang drill, nagsagawa po ng lockout, lockdown at evacuation simulations ang mga estudyante, guro at local authorities. Layo nito na mapalakas ang kahandaan sakaling magkaroon po ng aktibong banta sa loob ng paaralan. Ayon kay Angara, mahalaga ang maagap na paghahanda at mabilis na pagtugon, lalo't ilang minuto lamang ang karaniwang itinatagal ng ganitong mga insidente. Layunin po ng DepEd na matiyak na hindi mauulit pa ang anumang trahedya sa paaralan tulad ng nangyari sa Tacloban shooting. Kasama sa programa ang Psychological First Aid Workshop at talakayan laban sa cyber threats habang patuloy na nakikipagtulungan ang Department of Education sa PNP, BFP at DILG. Balitang Prompty. Sa bagay ho, sa ibang bansa meron na rin pong mga ganyan mga shooters drill, lalo na doon sa mas mataas po kasi yung mga kaso po ng mga ganyang mga pangyayari kahit po sa mga paaralan doon sa ibang bansa. Minsan pa nga po, di ba, natatandaan nyo merong balita noon na pati sa kinder meron pong pinasok, inataking paaralan na ang mga bata ho ay pinagbabaril. Nakakalungkot ho yung mga ganon. Kaya dapat talaga kahit papaano ay mayroon silang alam kung papaanong tutugon ng mabilis sa mga ganitong sitwasyon. Balitang Prompty. Alas 3:35 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, standby Jane. Balita sa Northern Samar, lalaki mula sa bayan ng Pambuhan, Northern Samar, pinagbabaril. Sugatan. Yun daw pong suspect ay 2 lalaki na nakaalitan dahil po sa nakasanglang lupa. Alamin nga natin ang detalye, RH34 Jane Galit Bantayan.
Suspect sa pamamaril ang inaristo ng Pambuhan Police at katulong sa pagdakip ang nakatalagang revitalized police ng barangay na naturang bayan ng Pambuhan. Ang nasabing pamamaril naganap sa nasabing bayan at isa sa mga nadakip na akusado suspect ay isang retiradong sundalo. Ang dalawa ay sangkot sa insidente ng pamamaril na naganap sa barangay ng Hinulgan na naturang bayan ng Pambuhan. Isa itong 35 taong gulang, itong suspect, residente ng Pambuhan, samantalang isa naman ay 44 na taong gulang, retiradong miyembro ng Philippine Army, residente ng Basay, Samar. Sa ulat ng PNP, ang biktima na binaril ay 55 taong gulang, isa itong magsasaka, residente ng barangay Hinulgan ng naturang bayan. Nagtamo ito ng 4 na tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad din naman isinugod sa ospital para sa medical na atensyon. Sa pag-iimbestiga ng pulisya mula sa Pambuhan, ayon sa mga residente, ang hidwaan ay nag-ugat umano sa usapin sa lupang isinanla ng biktima sa isa doon sa mga suspect. Agad naman nahuli ang mga suspect sa tulong ng concerned citizens na nagbigay ng impormasyon hinggil sa nasabing insidente. Na-recover sa kanilang posisyon ang 2 baril na pinaghihinalaang ginamit sa krimen. Ang mga suspect ay kasalukuyan nasa piitan na ng Pambuhan Municipal Police Station at formal ng sinampahan ng kasong proceeded murder. Samantala, binigyan din naman ngayon ni Police Lieutenant Camposano, ang hepe ng Pambuhan Police, ang pakikipagtulungan ng mamamayan o residente sa mabilisang pagkakaristo nitong mga suspect. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane, galit bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jane. Standby lang, Tina. Hihiling ng 8 bilyong pisong pondo ang Department of Education sa Kongreso. Gagamitin ito para sa pagkuha ng mas marami pang security guards at pagbili ng mga metal detector sa mga pampublikong paaralan sa ating bansa. Layunin po ng panukalang pondo na mapalakas ang seguridad ng mga estudyante at guro. Paliwanag ni Education Secretary Sani Angara, sa higit na 48,000 pampublikong paaralan sa bansa, nasa higit 2,000 lamang ang nakatalagang security guards. Samantala, binigyan din po ni Angara ang kahalagahan ng mas mataas na police visibility sa paligid ng mga paaralan dahil sa dumaraming krimen at dumaraming gang. Nihayag ito ng kalihim kasabay ng paglulunsad ng National Safe School Summit and Safety Drill o yung Active Shooters Drill upang paigtingin ang emergency response protocol sa mga paaralan. Balitang Prompty. Pinag-aaralan naman ng Malacanang ang posibleng hakbang upang matulungan ang mga sektor na maapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na walang maiiwang sektor at ibibigay ang kinakailangang tulong sa maayos at balanseng paraan. Pinag-aaralan na rin ang kahilingan ng Transport Group na Pasang Mazda na ibalik ang karagdagang pisong dagdag pasahe na sinuspinde noong Marso. Una rito'y sinabi po ng Department of Energy na naghahanda na ang ahensya sa posibleng malaking pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo dahil sa muling pagtaas din po ng tensyon sa pagitan ng US at ng Iran. Sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring ibalik ng ahensya ang pagpapatupad ng iisang mandatory price adjustments para sa mga oil company sa halip na ang kasalukuyang price range na ipinatutupad nito sa mga nakaraang araw. Sumipa po ang presyo ng langis sa global market matapos na maglunsad ng US ng panibagong pag-atake sa Iran, habang nangako din si US President Donald Trump na muling magpapataw ng blockade sa mga daungan ng Iran. Balitang Prompty. Balik na sa kustodiya ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang negosyanteng si Joseph C. Ito po'y matapos na ideklara na siya ay medically fit makaraan ang higit na 1 buwan na pananatili sa ospital. Ang 61 years old na mining executive at chairman ng Global Ferronickel Holding Incorporated ay inaasahang ililipat sa detention facility sa loob po ng linggong ito. Si C ay nahaharap sa kasong paggamit umano ng peking dokumentong Pilipino at pinaniniwala ang Chinese national
na ang tunay na pangalan ay Chen Zongzhen at siya po'y naaresto noong August 21, 2025. Hindi naman isiniwalat pa ng Bureau of Immigration ang dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Balitang Prompty. Patuloy naman daw po na pagbaba ng tubig sa Angat Dam, pinaghahandaan na rin daw po ng Maynilad. Ibalita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Tiniyak ng Maynilad ang patuloy na pagbabantay nito sa kalagayan ng Angat Dam kahit pa bahagyang tumaas ang level ng tubig sa dam bunsod ng mga pag-ulan. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Ronald Padua, Vice President at Head of Water Supply Operations ng Maynilad Water Services, nananatili pa rin anya sa critical level ang dam kaya tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para masiguro ang sapat na supply ng tubig. Gayunman, sa ngayon wala pa anyang planong magpatupad ng rotational water interruption. Patuloy din anya ang koordinasyon nila sa MWSS, Pag-asa at iba pang ahensya upang mabantayan ang kalagayan ng Angat Dam. Sakali mang magkaroon ng problema sa tubig, nakahanda rin anya ang kumpanya na mag-deploy ng mga water tanker at magpatupad ng iba pang contingency measures. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, umakyat na sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Inday at ang pinalakas na habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula sa nabanggit na bilang, 10 ang nasawi sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur, 4 sa Davao Occidental, 2 sa Zamboanga Sibugay at Bukidnon at 1 sa Iloilo. Samantala, 5 naman ang nawawala sa Davao Occidental, 4 sa Lanao del Sur, 2 sa Zamboanga del Sur at sa Sarangani at 1 sa Maguindanao del Sur. Ayon sa NDRRMC, mahigit naman sa 200,000 pamilya ang naapektuhan at napilitang lumikas dahil sa malalakas na pag-ulan. Higit 5,000 pamilya dito ang nananatili pa rin sa 86 na evacuation center sa Bangsamoro, Socsargen at Western Visayas. Balitang Prompty. Umani naman ang batikos mula sa mga netizens si MMDA Special Operations Group Strike Force Gabriel Go. Yan ay matapos na pagalitan at videohan ang isang guro na nahuling nagmumotorsiklo ng walang suot na helmet. Sa kumalat na video na in-upload mismo sa social media ni Go, makikitang pinagsabihan niya ang guro habang patuloy na nire-record ang kanilang pag-uusap. Kinwestiyon din niya kung bakit may dalang handheld radio ang naturang traffic violator. Sa liham naman ay pinadala kay MMDA Chairman Romando Artes. Sinabi naman po ng Teachers Dignity Coalition na dapat ay managot ang guro dahil sa paglabag niya sa batas trapiko. Pero iginit din po ng grupo na hindi dapat nagamitin ng sino mang opisyal ang kanyang kapangyarihan upang ipahiya o maliitin ang isang tao sa publiko. Samantala, ipinagtanggol naman po ni Go ang kanyang naging aksyon at iginiit na walang sinuman o anumang propesyon ang dapat na mabigyan ng special na pagtrato o exemption sa pagpapatupad ng batas. Ando na nga ho tayo pero sana ho ay kung once lang naman ho ito nangyari, siguro sabihin natin nabidyohan nyo ho, binidyo nyo ho for record purposes. Pero hindi na sana po ipinost pa sa social media. Ano ang ano ang purpose ng pagpo-post sa social media? Balitang Prompty.